Good morning mga lods and kakabsat. Yan. So for today's video, tutur ko kayo dito sa Arubayan. Diyan. Magwawalis tayo ngayon. And tutur ko kayo sa aking mini garden. Ayan. So dito tayo sa aking binhi. Ayan. So may binhi tayo ng petchay dyan, oh. Ayan. So, yun yung ating petchay din. I-replant natin tong ating ampalaya. And itong ating bell pepper. Actually, na-i-replant ko na to. So, gusto ko pa siya ilipat sa ano. Ilipat natin siya sa lupa. Sa malawak ba? Hindi na siya sa sapat. Ayan. So, dito banda, wait, i-reverse ko yung camera. Wait lang. Ayan. So, dito tayo ngayon sa aking mini garden / mini farm. Charis. Hindi. Basta. So, ito yung daily routine ko, mga lods. Ito ko kayo dito. Pakita ko lang yung aking rambutan. Ayan. So, ito yung tuklapin. And ito yung ating mga sili. Yan. Ito, ewan ko kung mabubuhay pa to. And yung ating papaya. Ayan. So, sili everywhere kasi mahilig ako sa maanghang. Ayan. Ito, sili pa to. So, hindi pa ako nakawalis. So, magwawalis tayo. After ko kayo i-tour dito. And, ito yung aking petchay. So, okay na to. And ito, lalagyan ko pa to, tataniman ko pa. Ayan. And meron din ako mga bakante rito kasi meron pa akong itinanim. So, nag-DIY na lang ako ng pagtataniman. Ayan, so ito, ihahang ko to. Ayan, so dito tayo. Ayan na yung aking mga petchay, mga lads. So, dadagdagan ko din yan. Meron akong bagong pananim doon. And so, waiting na lang ako ng siguro mga 1 week pa siguro. Gusto ko siya ilipat pag yung malaki-laki na. Ayan pa. So, nilaan ko yan. Nakalaan yung mga bote ko doon. So, doon ko sila itatanim. Ayan pa, oh. Kita ba? Ayan. So, soon, meron na tayong i-harvest. So, ito, konting laki pa lang nito, pwede na siyang i-harvest. O, diba? Lahat na lang ng sulok tinaniman ko. And dito, meron pa tayong mga sili. May bunga na siya. Actually, may mga bunga na itong pa isa-isa, tinatanggal ko lang. Kinukuha ko. And ito na yung iba. Ito pa. Ayan. Hanggang doon sa dulo. Ayan. So, ito din yung aking mga pananim na hindi ko alam kung anong pangalan nito. So, asan na yung mother nila? Ito yung pinaka-nanay nilang. And the rest, ayan, puro mga anak niya na. And lagi ako may naka-stock ng tubig dito, pang dilig-dilig. So, ito madumi, gawa ng umulan. Malakas yung ulan. Ayan, so ililipat ko yung ating cherry. So, ito, ang kwento kasi nito, akala ko dati kasi strawberry to. So, kasi naglagay ako dito ng overripe na strawberry Ngayon, may tumubo. So, nung sinabi, hindi to strawberry. So, nung naalala ko at may nakita akong picture ng cherry, naalala ko, naglagay din pala ako ng cherry dito. So, ito yung cherry na malalaki, yung laging dinodrawing, ganun siya na cherry color. Medyo may pagka-black siya na cherry. So, waiting kung mapapalaki ko ba siya and sana ay magbunga siya.
magkabunga. O, diba? So, kukunin ko muna yung walis at ako'y magwawalis. O, diba? Nakatuwang tignan yung aking mga pechay. Op. Ito, medyo ayusin ko pa lang yung pwesto niya. So, parang may ugat yata siya. Wait daw. Ay, hindi. Ayusin ko lang to. Ayusin ko yung pwesto niya mamaya. So, ito palang mga lods, seedlings ng ating pechay. Tinanim ko na siya. Medyo may 1 week na. So, mga 3 to 4 days, sumibol na siya. Ayan. So, antayin ko lang na medyo lumaki-laki sila. Tapos, ililipat ko na. Lilipat ko na dun sa mga empty na 1.5. Ayan. So, ito, hinati ko lang siya. So, pwede nyo siyang gaya mga lods. Hanging na. O, diba? So, magwalis muna tayo. At makalat. Kinalat ng mga chicken. So, yun. Dito naman tayo. I-replant na natin yung ating... Replant? Basta. Yun. Ililipat na natin ngayon yung aking bagong sibol na cherry. Oy. Parang may naramdaman ako natutol na ugat. Ay. Ang dami niyang ugat mga lods. Ayun. Kita ba? Ang dami niyang ugat. Hindi ko na-expect yun. Yan. So, may mga nilagay pa akong mga pechay dito. Kasi favorite ko talaga yung pechay. Kaya dinamihan ko yung tinanim ko. Ayan. So, lipat tayo sa ating pagtataniman. Paglilipatan natin itong cherry. Yan. So, ito yung ating bakante. I-ayos ko lang. Ito yung bakanting pot. Tanggalin ko lang yung mga bato. Ay, very bad. Basa yung basa yung aking tripod. Wait daw. Paano ba? Masyadong mataas. Dapat ganito sana. Uy! Wait daw. Naku, naubos na yung lupa. Wait. Okay. Oh my gosh. Paano to? Paano to?
Para-paraan. Oh, diba? Yan. So, itanim na natin siya. Sana lang pakialaman ito. Wait lang. Linisin ko lang. Uy, naku. Sanang ma-stress tong cherry ko. Wait lang. Okay. Sayang. Sana hindi na-stress to. Naku. So, yun. Diba? Ayan. So, okay na siya mga lods. So, sana hindi siya ma-stress. Kasi medyo natanggal ko yung ibang lupa niya. So, ilabalik ko lang yung mga bato. Ayan. So, tapos na tayo dito. Okay na. Basa na yung, basa yung lupa. Kaya hindi ko na siya didiligan. So, ganito yung mga daily routine ko mga lods. So, hindi ako pagpawisan. So, next namang ililipat natin ay yung ampalaya. So, sa next na yun kasi maghahanap ako ng paggagapangan niya. So, sa next activity natin is antayin natin lumaki ulit yung mga napatubo nating pechay, mga binhi. So, ito hindi pa siya pwedeng ilipat. So, habang inaantay natin siyang lumaki pa. Siguro mga kita ba sila? Ayan. Siguro mga another 1 week pa siguro. Ayan. Bago natin siya ilipat kasi nakagawa na ako ng ganitong mga lalagyan nila. So for the meantime, stay put muna sila dyan. Tapos, habang inaantay ko silang lumaki, i-ready ko na yung lupa na pagtatanim ko sa kanila. Then, dito natin siya ilalagay. So, matagal na rin nakapwesto yun. Nakaset up na siya. So, kulang na lang is yung bunubun ng pechay. So, yung bunubun is yung binhi. Ayan. So, dito ko siya ilalagay mga lods. Naka-ready na rin to. May butas na siya. And, kulang na lang is lupa and din yung pechay. Tapos, doon na natin siya ipapesta. I-update ko kayong mga lods. Okay? So, hanggang dito na muna ngayon. Sa next video natin is yung update natin kung nailipat na natin na sila. Bye-bye!